Sa parehong araw ng pangaharas ng China sa BIFAR, nangyari rin ang pagwa-water cannon ng mga barko ng China sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pinagpapaliwanag dyan ng DFA ang Chinese Embassy, lalo 3 tauhan na Philippine Navy ang napuruhan. Nagbabalik si Gio Robles. Maikli lang ang video na inilabas ng China Coast Guard sa pambobomba nila ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas na Onaiza May 4 o UM4 nitong Sabado. Sa video na ito, makikitang habang wino-water cannon, nagwawagayway ng puting tela ang mga sakay ng UM4. Hindi malinaw kung simbolo ba yan ng pagsuko. Sa hiwalay pang video ng China Coast Guard, isang barko lang ng China ang nakikitang nagbubuga ng tubig. Ibang-iba yan sa kuha ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines kung saan kitang pinagtulungan i-water cannon ng 2 barko ng China ang UM4. Pinunterya ang harap, gilid at likod ng ating resupply boat. Bugbog sarado ang resupply boat na 8 beses tinamaan ng water cannon. Sa kabila ng pambubuli ng China, sinubukang umusad ng UM4 pero hindi ito umubra. Sa aerial video na ito, kitang-kita naman ang pag-corner ng 3 barko ng China sa BRP Cabra. Sa malapitang kuha ng News 5, halos dumikit na ang China Coast Guard vessel na ito sa BRP Cabra. Sa sobrang lapit nga nitong China Coast Guard vessel sa sinasakyan nating BRP Cabra ay halos kitang-kita na rin natin yung mga sakay nito na sinasabayan din tayo sa pagkuha ng video at mga larawan. Hello? Why are you blocking us? China Coast Guard, hello? Inabot ng ilang oras bago makalapit ang BRP Cabra sa Onaiza May 4. Sa aming paglapit, mas naging malinaw ang tindi ng pinsala. Matapos nga ang ilang oras na habulan at magkabilaan na binomba ng tubig, ito na nga yung pinangangambahan natin, tuluyan ng nasira ang resupply boat na Onaiza May 4. Kung makikita nga ninyo, halos magkalasog-lasog na yung malaking bahagi nitong resupply boat. Ayan, makikita po ninyo dyan sa taas niya, nasira na ng pag-water cannon ng China Coast Guard. Sa lakas ng impact ng tubig, 3 tauhan ng Philippine Navy na sakay ng UM4 ang sugatan. Isa-isang inilipat sa BRP Cabra mga sugatang tauhan ng Philippine Navy. Napuruhan sa kaliwang mata ang isa sa mga biktima. Nagkasugat din siya sa kamay at braso. Pangalawang beses na niyang naranasan ito dahil sakay rin siya ng UM4 noong March 5. Nung una, kayang-kaya pa namin pero itong uli na wala na talagang. Malakas na masyado. Hindi na kinaya ng namin. Nasa bridge o control ng resupply boat daw sila noon nang targetin sila ng water cannon ng China. Sa lakas ng buga ng tubig, kanya-kanya silang pulasan. Ano na kami, nag-cover na talaga kami kung saan pa kami pwede mag-cover. Kaso wala na kami matakbuhan doon. Doon na lang kami sa isang kwarto. Napadasal naman ang isa sa mga biktimang tinamaan sa ulo at napilayan sa paa. Nanginginig at namimilipit daw siya sa sakit. Saan po kayo, sir, tinamaan at anong masakit po ngayon, sir, sa inyo, sir? Yung dibdib ko, sir. Pa ako, sir, napilayan ako. Hindi natuloy ang Onaiza May 4 sa Ayungin Shoal, pero nagpadala ng rubber boat ang Philippine Navy para mailipat ang mga supply nito at tagumpay itong naihatid sa BRP Sierra Madre. Giit ng China nang hihimasok ang Pilipinas nang walang pahintulot. Sa kanila raw ang teritoryo. Banta pa nila kung magmamatigas pa rin ang Pilipinas, mapipilitan daw silang kumilos. Kaya maghanda na lang daw tayo sa anumang kahinatnan nito. Buwelta dyan ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Bakit kayo nananakot? Kami ay hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa panganib. Ngunit, ang panganib ay lumalapit sa atin. So anong gagawin natin? Hindi naman tayo nambubuyo dito eh. Hamon pa ni Teodoro sa China, sa arbitral tribunal na lang magharap para magkaalaman na kung Pilipinas ba o China ang tunay na may karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro
Hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Pagkatapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Tama ba yun? Ang DFA naman, kinausap na kaninang umaga sa telepono ang Vice Foreign Minister ng China para iprotesta ang nangyari sa Ayungin. Pinatawag at pinagpaliwanag na rin ng DFA ang kinatawan ng Chinese Embassy. Bukod pa yan sa hiwalay na protesta ng Philippine Embassy sa Beijing. Sa kabila ng pagmamatigas ng China, muli namang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang Amerika at Japan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.